GMA Integrated News. Sa kabila ng delikadong pagharang ng China, nakalusot pa rin ang isa sa dalawang resupply ship ng Pilipinas, papuntang Ayungin Shoal. Hanggang sa nasagi ng Chinese militia vessel na ito ang BRP Cabra na nooy hindi gumagalaw ayon sa commanding officer nito. Ang Chinese militia vessel nagmamaniobra ng paatras nang tumama sa barko ng Pilipinas. Time check 11:22. Time check 11:22. Mga kasimple, biglaan po, tawag ng trabaho, bandang alas 6 tinawagan tayo na pupunta tayo sa Palawan sa Ayungin Shoal. News coverage. Nung tinawagan po ako, papunta ako sa asawa ko, bandang alas 6 pasado, dumating ako sa bahay alas 8 mula Valenzuela, pabalik ng Bulacan alas 8, ready ng gamit. Inaantok pa pero part ng trabaho, dapat lagi kang ready. Kahit na medyo kulang ka sa tulog, okay na yun. Masama nung kulang ka sa gising. Okay na, papunta na tayo ngayon sa 11. Actually, ang call time natin is 11:30 pero hindi kinaya talaga dahil nga sa may galing sa biyahe tapos nag-ayos pa ng gamit. So 11:23 na, nandito pa lang ako ngayon sa Bulacan. The News Authority. Dumana si Ma'am Sandra, boss? Ma'am Sandra, dumana? Wala ba? Video ka. Pingi pong P2. Good morning. Apat. Hindi ba siya nag-email ko ngayon? May additional ako. Nakalimutan ko itanong. Sound tracking. Wala po. Walang email. Daling araw sa newsroom. Bali, dumating kami sa Puerto Princesa Airport mga 5 AM na. Tapos bumili lang ng mga pagkain na gagamitin sa barko. Diretso na sa Buliliuyan Port. 5 oras may higit na biyahe. Ito yung ganda nito. Ito yung tawag dito. Ito yung paborito naming driver dito sa service namin dito sa Palawan. Thank you. Thank you, Idol. Kaya tayo, picture tayo. 1, 2, 3. Agumpay kami. Agumpay, nakalusot si Ruel. Ang samantalang tahanan namin sa loob ng isang araw, overnight. Ito ang BRP Sindangan. Yun. Ilang oras biyahe natin, pre? 12 ang pull out. 12 ang pull out natin dito. Hindi, binidyo ko muna yung pag-alis nila kasi voice pa yung camera natin eh. Kaya dapat ipaglaban ng Pilipinas. Ang dami magagandang lugar eh. Ang dami yan. White Sand, hindi pa resort yan. Walang nalapit.
Pag lumapit kayo, bubuksan ko to sa Pinas. Yan. Hindi. Sobrang ano lang. Nag-ready kami ng mga pagkain namin. As per Joseph Morong, dapat may handa kasi siyempre nakakaya naman manghingi. Pero in fairness, itong biyahe na to, may pamanok. Yun, no? May pamanok. Dahil siguro, Sandra, ginalde yung sakay. Kaya na kayo. Pila to, ma. Pila to, guys. Yun, no? Carninas. Nakasakay tayo sa BRP Sindangan. Ito yung barko ng Coast Guard. Tayo po yung nakisuyo lang sumakay dito para sa isang coverage. Kaya kung tutusin, hindi dapat tayo pinapasakay dito, pero dahil sa pakiusap, tayo po yung pinasakay kahit na tayo makakaabala. Kaya wag na po tayo masyado maraming request. Actually, binibigyan po ko ng folding bed. Pero kasi pag nilatago itong folding bed, komportable ako makahiga, pero makakabala po ako sa mga daanan nila dahil hindi naman po tayo nasa isang cruise ship. Nandito tayo sa isang service ship na Coast Guard, so ayaw natin maging abala, kaya mas minabuti ko na dito na lang kami matulog sa ilalim ng lamesa. So ganitong paraan po, hindi po kami makakabala, kaysa okay naman binigyan kami ng folding bed, pero tinanggihan na po natin kasi yun nga, makakabala lang po yun. Okay na po, sanay naman po tayong patulugin sa labas. May bakit tayong ganito. Siyempre, in case of emergency, wala kang mahigaan. Pag may ganito ka, kahit saan pwede ka mahiga. O, diba? Paning Noel, hindi tayo mahihiga sa ilalim. Talo-talo na to. Pinalimutan yung una natin. Ito una natin. Yun, this is how we do it. Diba? Talo-talo na to. Ito. Kaya bigay ko yung una. Guys, hapon na, nakaka-relax. Nasa dagat ka, wala kang ibang nakikita kundi dagat, ulap at saka araw. Nakaka-relax. Dami ng poster pag lugaw. Una sana matapos sa mukha ko pag lumaki sa ano. Mga sarong. Alas 8. Alas 9 na pala. Tapos mga 11 tatayo kami para makita namin kung magtatagpo na yung resupply ship dito sa Sindangan. 4:57. 4:57 na, bali kanina pa tayo rito pasado alas 3 naka-monitor. Nag-escort na ngayon itong BRP Sindangan sa hindi siya gaanong tanaw pero nasa kaliwang side namin, isa sa mga resupply ship. Okay, nagsimula na. Sabihin natin yung China tumatakbo ngayon. Chinese militia na tumatakbo. Chinese Coast Guard tumatakbo na. Yun, so tangka na naman sila nung banggain tayo. Harangan.
sa harangan tayo. Yan. Parang basketball ang labanan, naka-zone defense sila. Oh. Yan. Naka-zone defense sila, napaligiran tayo. O, di ba? Pero syempre, lulusutan natin yan. Uy, masyadong malapit yan, boy. Ayun, oh. Inikitan tayo ng isa, oh. Hindi siya dumikit sa atin. Sana kayo magpanggaan. Ayun, oh. Hindi na tayo ng isa. Samantala, habang nakadepensa sila, tumat yung isa. Ayun. Patuloy natin. Ayun. Yan. Okay. Nakatambay tayo dito ngayon sa isang part ng dagat na malapit sa Spratly Islands. Nakalusot na yung isang na resupply. Hintayin natin siya matapos mag-supply. Standby lang tayo rito para escortan din natin pabalik. Bali mga alas 5 daw ng hapon. As of now alas 6 pa lang ng umaga, 6:47 to be exact. Mga alas 5 nandito na uli yung resupply na ship, tapos balik na kami ng Palawan. Tapos from Palawan diretso na uli airport. Bukas na kasi ng umaga yun. Habol kami ng 1 PM sa presko ng Coast Guard. Bago yan, nasaksihan namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China para maharang ang BRP Sindangan. Dito, narinig ang mabilis na aksyon ng commanding officer ng barko. All back slow. All back slow. All back, all back. All back, sir. All back 1. All back 1, sir. All back 1. All back. All back, full back. Full back. Sige, hindi na yung full mo. Ayaw ko mga chat. All back. Napabuntong hininga na lang ang opisyal ng Coast Guard. Tanda ng pagtitimpi. Ito pala experience. Parang nasa pelikula eh. Harangan eh. Pero yung kanina, muntik na talaga eh. Muntik kanina eh, no? Sobrang close call. Galing ng kapitan. Napaminor niya. Galing. Pero naririnig ko doon sa speaker ko yung tension sa loob eh. Galing ng kapitan na itong barko ng Sindangan. Sige, ma'am. Ang nangyayari ngayon, dahil tinamaan ng China Coast Guard, yung Yunay sa May 2, ay susunod sana ang BRP Sindangan papunta sa direksyon ng Ayungin Shoal. Pero kada maneuver ay hinaharang din siya ng China Coast Guard o kaya ay Chinese militia. Well, kakatwel! Well, kakatwel! 8:47. Tapos na yung habulan. Tapos na yung harangan. Sa nangyari dito,
Isa lang ang concern ko eh. Mataas na yung araw. Baka umitim ako. Hindi na ako makilala ng mami ko. At saka baka yung brown kong buhok eh umitim. So nag-aalala ako. Pero kidding aside po, medyo matindi yung tension kanina. Kasi sabi nung mga una na nag-cover dito eh first time daw na, ayon sa mga nag-cover na kasama ko first time din daw nagkaroon na isa lang ang pinapasok na resupply ship. Tapos first time din nagkaroon ng collision between Philippine Coast Guard at saka mga Chinese vessels. So tensyonado yun. Hindi natin alam kung ano magiging impact nun, kasi dati muntik lang magkabanggahan pero ngayon may banggahan. So medyo may impact yun. Abangan na lang natin sa mga susunod na araw. Ayun So tapos na. Pansamantala habang nagre-resupply yung UM1, dahil siya lang nakapasok, antayin namin siyang matapos. Babalik siya rito mga alas 5, tapos full back na kami pa Manila, pa Palawan. So abutin kami mamaya ng madaling araw sa Palawan, tapos lipat sa service, punta ng Puerto Princesa, tapos lipat na pabalik ulit ng Manila. So sa sobrang galing ko, hindi pa ako naliligo. Naiwanan ko, dadala ko mga damit lang, yung mga toiletries ko, naiwanan ko doon sa van. Okay. Yun. $2.46 tanghalian. Cup noodles. Hindi, nilagyan ko lang. Nilagyan isda, tsaka kanin. Ayoko lang magplato. I was a sailor. I was born upon the tide, and with the sea I did abide. I sailed a schooner around. Part na lang history yun, kasama ka na sa history ng Pilipinas. Oo naman. Makakahawakan na natin yan habang buhay. Kahit sa mga anak natin, ako, pamilya natin. Sasabi natin na parte tayo. Kuya, ano ginagawa mo na nung binangga kayo? Doon kami, nagsusunod kami sa dulo, sa may pinakaunahan. Tapos, unang bangga, so, gewang ng konti, takbo doon sa puwet, pinaka-puwet, kasi nandun yung tumikip yung Indonesian ship ng China. So, tumakbo kami. Second na bangga, ayun, nakuha na lang namin ng video. Lunes na yun, 12:34, Lunes. Buliluyan Bay. Kami sa Buliluyan Bay kung saan kami tumikot. 12:34 na 12:34 na umaga. Monday. Alauna G's. Nasa service na kami. Papunta na kami ng Puerto Princesa. Alas 5:20, dito na tayo sa Puerto Princesa Airport. Diretso na tayo sa Manila. Tuloy-tuloy na to. Puerto Princesa. Okay, time check. 6 AM dito sa Puerto Princesa Airport. Bali hindi pa kami naka-check-in kasi ibang flight pa yung nakapila. So dito muna kami ngayon habang naka-standby. Ibibit ko na yung materials namin papunta ng GMA. Tignan ko ng material. Dahil hindi naman tayo nakapag-hotel at dun sa barko limited din yung galawan natin. So dito na tayo sa CR ng airport magpapalit ng pantalon kasi lumalabas 3 araw ko na sa itong pantalon nito. So magpapalit na ako. Oops, tama. Oo naman.
Ayos, pagkatapos ng ilang araw, nakakain ng matino. Nakakain ng matino. Pagkatapos ng ilang araw, nakakain ng matino. Nakakain din ng Hungarian. Ay, laki! Yun! Ay, capture plano namin. Ay, capture plano namin. Nakapagpahinga ka ba, ma'am? Ah, hi! Nakapagpahinga ka ba? Konti, slide. This, may slide. Maganda naman yung storya kaya okay lang. Oo nga. Parang nabuhaya kami ng dugo. Ano? Hit and run. Ayan, sound right. 1 to 15, dito tayo. 1 to 15. Hit and run kami, hit and run. Hit and run. Not everyone can change the world, but there are people who do. So thank you for living life with love. Thank you for lifting people up. Thank you for all the good you have done. You made a difference.